Ito, isa pa to eh. Si Senador Amy Marcos naturingang kapatid ito pero wala talagang kasuporta-suporta sa kapatid niya. Kaapelyedo niya pa naman ka-coffee. Laging kontra sa pulisiya ng administrasyon. Ano ba talagang purpose dito ni Amy Marcos? No? Bakit ganyan siya lagi? Lagi siyang tutol sa kung ano yung magiging pulisiya ng kanyang kapatid. Minsan magpakita ka naman ng suporta. Pero parang napapadalas puro negatibo yung dating dito kay Senador Amy Marcos Ang tinutukoy natin dito, yung narrative niya laging pabor sa mga Duterte. No? Hindi pumapabor doon sa kapatid niya, mismong kaapelyedo niya. Okay naman kumontra ka Pero yung lagi kang kontra, yun ang hindi na katanggap-tanggap. In the first place, kapatid ka, di ba? Sana payuhan mo, baka makinig sa'yo. Kung nire-respeto ka ni PBBM, pakinggan yung advice mo, di ba? Eh bakit naman kasi walang bearing yung advice mo, kaya hindi ka pinapakinggan, di ba? Anyway, kontra na naman si pambansang ate dito. Tatakbo sa pagkasenador ito tandaan niyo watch out 2025. IB on maritime conflict with China, no shame in pursuing peace without giving up rights to West Philippine Sea. Paano? Diba? Magbigay ka ng suggestions, paano mo gagawin yan? Kasi parang sa statement niya ito, parang lumalabas, mali na naman yung ginawa ng kapatid niya. Diba? Dahil napoprovoke ang China, etc., dapat hindi daw, etc. Ano solusyon mo? Diba? Bigay ka ng solusyon mo, paano mo i-address yan? Hindi naman kasi effective yung ginawang solusyon ni Digong. Diba? Kasi naging disadvantageous sa atin yan. So parang ang gusto nila, gayahin yung ginawa ni Digong. Ano yung ginawa ni Digong? Para kalmado ang West Philippine Sea. Pero magigising na lang tayo, puro sundalo na ng China doon sa teritoryo natin. Structures na nila, may daungan na sila doon, etc. Yun ba yun? Yun ba yung purpose doon? Dapat ganon? Kalmado ang West Philippine Sea pero unti-unti tayo maubusan ng ating teritoryo. You have to understand yung presidente. Intindihin niyo yung presidente. Nanumpa yan sa ating konstitusyon po protektahan ang teritoryo. So dapat kumilos siya. Dapat may gawin siya para protektahan ang kanyang teritoryo. Dahil kung hindi niya kayang gawin yung pinanumpaan niya, alis siya sa pwesto. Diba? Kung hindi kumilos si PBBM, wala na siyang purpose dyan, di ba? Kasi nanumpa siya para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas malinaw yan, nasa atin yan, may arbitral ruling yan, sa amin yan, di ba? Ibig sabihin, pasok sa teritoryo natin dyan, na exclusive economic zone natin dyan, kailangan protektahan ni PBBM yan, dahil yan ang kanyang panunumpa, yan ang kanyang sinumpaan sa ating saligang batas. Kung hindi siya kumilos yan, ibabash nyo. O ngayon na pinoprotektahan niya ang teritoryo, binabash nyo. Anong solusyon nyo? Di ba sabihin yung solusyon nyo? Senator Marcos on Monday, April 1, expressed opposition to any move by the Philippines in its maritime conflict with China in the West Philippine Sea that will endanger the Filipino people. Yan ang gusto ng administrasyon Pero, yung gusto nga ng China yung ginawa ni Digong hindi nga pwede yun There's no shame in pursuing peace. Whatever action that may put any Filipino in danger is a gross irresponsibility and must be avoided at all cost, Marcos said in a statement. Madali lang magsalita kasi hindi siya yung accountable dito sa sitwasyon niya. Senador siya Hindi naman siya presidente Kaya pwede, pansinin ninyo ka-coffee, hindi lang sa mga politiko. Sa ordinaryong tao, tulad natin, minsan, mabilis tayo magsalita kasi wala tayo doon sa posisyon na yan. Kaya nasasabi ito ni Amy Marcos dahil hindi siya ang presidente. Hindi sa kanya sisingilin kung ano man ang mangyayari. Diba? Mabilis siya magbigay ng comment nang hindi niya naiintindihan yung sitwasyon Hindi naman sa kanya nagre-report ang DND. Iba ang nakikita ng military. Iba ang nakikita ng Coast Guard. At nagre-report yan sa presidente. So yung mga desisyon ng presidente ay base yan sa mga circumstances na nangyayari. Ang desisyon ni Amy Marcos, saan ang gagaling yan? Sa mga Duterte, sa chuchu sa kanya. Diba? Kanino ka maniniwala? Yung taong nandoon sa ground, hindi ako papayag na malagay sa panganib ang buhay ng kahit isang Pilipino. Presidente ka ba? Subalit malinaw rin sa akin na hindi natin dapat isinusuko ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. O, yun naman pala Ang problema. Pinapahamak ba ng kapatid mo yung mga sundalo natin? President Marcos recently announced that the Philippines will implement a reasonable response and countermeasure package over the dangerous attacks made by the China Coast Guard and Chinese maritime militia in the West Philippine Sea. Mali ba yun? Tama lang. This after the firing of a water cannon by the China Coast Guard to a Philippine vessel that was conducting a resupply mission to the grounded BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Yet the presidential sister, tama pa ba gamitin itong term na to? Itong presidential sister, deserve niya pa ba?
tawagin na presidential sister? Ewan ko lang. Yet the presidential sister said that emotion rather than reason has prevailed in the country's maritime conflict with China and is leading the Philippines down a dangerous path that will cost more than just Filipino pride. Alam niya kaya yung nangyayari sa ground? Dapat magtanong siya sa AFP. Though ang AFP hindi siya i-brief dahil hindi ka naman nila boss, di ba? Our country's defense posture is far from self-reliant, and the urge to retaliate soonest is about to pay the price of foreign interference. Section 7 of the newly signed Executive Order number 57 welcomes many a Trojan horse of foreign interference through donations, contributions, grants, bequests, or gifts from domestic and foreign sources that the National Maritime Center has been authorized to accept. Sabi ni Amy Marcos. Mali ba yun? Di ba? Yun ang puna sa atin eh. Kulang tayo sa gamit, di ba? Marami tayo aswang, marami tayo mangkukulam. Kulang tayo sa gamit pandigma. Ito, ginawa ng paraan, di ba? Marami tayong budget pambili eh. So, pwede tayo tumanggap ng donation. Huwag lang galing sa China, di ba? Doon sa EO na yan, EO number 57, yan, pwede tayo tumanggap ng donasyon. Yan yung pinaka-major doon sa provision eh, ng EO 57 na yan eh. Pwede tayo tumanggap ng provision, ng donasyon mula sa domestic at mula sa international o sa foreign sources. Such largesse has been the fuel of never-ending conflict, as we will see in Ukraine and Gaza. To prevent yet another regional conflict, what we need instead are solutions for peace from those who claim to be our genuine allies. Again, ano nga yung solusyon? Even declaration of support lack credibility where a rules-based international order is loudly invoked amid the mute refusal to ratify the UNCLOS. Ayun nga, huwag natin ituloy ito. Wala ka namang binibigyan na solusyon. Paano gagawin dyan? Ba? Ang administrasyon malinaw. May council na mag-craft ng strategy. Ito ang gagawin natin. Hindi naman gera lagi ang nasa isip, di ba? Magbigay kayo ng solusyon. At intindihin niyo yung sitwasyon. And in the first place, makapagsalita ka, then wala ka doon sa pwesto ng presidente. Hindi mo alam talaga ang totoong nangyayari. Papampam yung sister kong baliw, di ka mananalo pa ulit. Hudas ng bayan, sabi ni Arthur Gutierrez. 2025 yan. Pe Baguio, hindi totoong iniwan si Atty. Roque. Hindi siya iniwan. Ano ibig sabihin yan, Ma'am Fe Baguio? Sa nangyayari ngayon eh. Siya lang ang dakdak ng dakdak na yan. Pele de la Cruz. Ay ma'am, thank you sa super sticker mo ma'am. Thank you. Maraming salamat po. At kay Sir Armenio Collado. Sir, sorry kakabasa ko lang. Thank you Sir Armenio Collado. At kay Ma'am Feli de la Cruz, maraming salamat po sa inyong pa-super sticker. I would say Amy doesn't deserve to be called super ate anymore. Hindi man nasuporta sa kapatid niya. Talaga nga naman ako. Ay may solusyon ang slogan pero walang masuggest na solusyon ngayon. Entrepman. Exactly, yun yung punto doon eh. Diba, puna ka ng puna, wala ka namang solusyon. Mabilis ka magsalita kasi wala ka doon sa pwesto. Hindi mo nakikita ang buong sitwasyon. Kaya ganyan ang gagawin ninyo dyan. Hala, sige, puna kayo ng puna, di ba? Motherhood statement naman. Di ba? Yes, no? Generic statement naman ang sasabihin. Na-protektahan ng teritoryo. How? Di ba? Paano mo gagawin yan? Na walang collateral damage. Rhea Moon, shoutout po sa inyo. Late, pero okay lang po. Attendance check mo na kayo dyan. Like lang po yung video na yan. Hindi naman kasi siya tunay na Marcos. Sabi ni Aline Perduccio. Actually, not at all times naman eh. Di ba? May iba, hindi naman talaga magkadugo eh. Pero yung suporta nandoon eh. Pero iba itong si Amy Marcos eh. Naniniwala na ako na hindi tunay na kapatid ni PBB si Senator Amy. Sabi ni Solito. Nilda Galvez, naulanan lang yan si Senator Amy kaya maingay naman. Buboy Oral, yan. Papansin niya si Babalu daw. Marisa Panton, halili, kay Christopher Vergara, kay Ilocano at Ilocos Sur. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Yung ate walang kwenta, panay-paepan lang, buraot. Ang sisisihin niya, si Digong siya dahilan. Ang sisisihin niya, si Digong, siya ang dahilan. Sabi ni Jenny D. Guzman. Mga panya na lang siya, ikaw ang daldal mo dyan, sabi ni Nolis. O sige, malamang, vlogger tayo. Nagbablog tayo, may vlogger pa na yung nagsasalita, di ba? Ano yun, tutok lang ako sa inyo, titig lang ako lang ganyan, hindi ako magsasalita. But talaga ako dahil nagbablog ako eh. Domingo Ledesma, dapat itahi yung bunganga niya o putulan ng dila niya. Emma, Kulada, spokesperson nga nila si Roque. Yan, ay mitililig daw.
Ariel Escamilla, Senator Ivy's action and demeanor makes think beyond the reach of my imagination. She knew the fact that she will receive a total backlash from all walks of life who valued family relationship. Ganda to, Ariel Escamilla. Thank you. Alright, sige, yung mga ka-copy natin na nasa Facebook na kikinig sa atin ngayon. Maraming salamat po sa inyo, ha? Baka hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page ng ka-coffee, palike lang po ng follow dyan sa Facebook, no? At kung nasa YouTube kayo, ka-coffee, palike lang po ng video na to, like lang po. At subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo naka-subscribe. Yan, Joel Carino. Yan, gusto silent live, sabi ni Joel. Oh, ang daldal ko raw. Sino ba nagsabi? Ang daldal ko. Bangan. Common sense, di ba? Vlogger nga eh. Vlogger, nagsasalita. Magalit ka pag yung mga sinasabi, walang sense. Hello, ka-coffee new subscriber here, ha? Your silent viewer, kakamping but satisfied of what with PBM is doing to our country. Romeo Rago. Yun, thank you. Ito, buhay na patunay, oh. Kakamping. Pero, nakikita niya yung ginagawa ni PBBM. Magkamukha si Irene at PBBM, baka hindi kapatid si Super Ate. Marisa Turna. Si Braga, Amy is clearly sour grazing. No, why? It has been discovered that PBBM is wiser than her, capable of running the country, and it's good manners and professionalism. Amy is excellent. She's a drama queen, sabi ni si Braga. Naglalabas ang mga pro-China at tuta ng China. China nagpondo sa bayaran pro-China at mga vlogger troll para pro-China. Ayun na, ka-coffee. Inisit mo sila ka-coffee. Ayan natin sila. Bahala sila mapikon. Sabi Joel Carino. No? Joe Riach, thank you. Go, ka-coffee. You're the best. Thank you. Alright, sige na. Pagpapaalam na sa inyo. May nagagalit sa atin dahil madaldal na tayo. Wala. Thank you ulit, Sir Erbenio Coliado, kay Ma'am Feli de la Cruz. Maraming salamat po ulit sa inyong super sticker. Yung mga nag-like sa atin ngayon, maraming salamat sa inyo. Yung mga hindi pa nag-like ka-coffee, pa-click lang po ng like. At yung wala pang attendance check yan, like lang po. Subscribe po kayo sa mga bago na sa atin, nakatutok sa atin, di pa nakasubscribe. Click lang po yung subscribe, libre naman yan. Wala po yung bayad. No? Alright, sige, maraming salamat po sa sumama sa akin. Kita-kita ulit tayo ka-coffee sa ating susunod na live stream. Bukas po ha, alas 10 po ng gabi, ang ating live stream. Araw-araw yan ka-coffee, alas 10 ng gabi. Minsan lang pag hindi natin kinakaya, basta alas 10 ng gabi. Pag alas 11 na, wala pa tayong live, mukhang hindi tayo makapag-live. Pero as much as possible, everyday ka-coffee, alas 10 yan. Good evening everyone, Ma'am Jocelyn Tolentino, good evening po sa inyo. Mahalin natin ang Pilipinas. Ang gandang panghuling mensahe ito. Ma'am Nilda Galvez. Alright, paalam sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Bye-bye!